Aswang ang bisita sa gabi. Sa isang tahimik na baryo sa Iloilo, may isang matandang babae na nakatira mag-isa sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Ang pangalan niya ay Lola Siling, isang mabait ngunit misteryosong matanda. Marami nagsasabi na may kakaiba sa kanya. Ngunit dahil siya ay tahimik at hindi nakikialam sa iba, hindi siya masyadong pinapansin ng mga taga-baryo. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang buntis na babae, si Aling Rosa, ang naghihingalo sa kanyang bahay. Ang kanyang asawang si Mang Cardo ay takot na takot habang hawak ang nanginginig na katawan ng kanyang misis. "May dumaan sa bubong," sigaw niya. "May malaking nilalang na pilit pumapasok sa bahay." Agad na nagtipon ng mga kapitbahay. Ang ilan ay may hawak na kutsilyo, ang iba na may bitbit na bawang at asin, mga panlaban sa aswang. "Sinong gagawa nito?" tanong ng isa. Tahimik na nagtinginan ng mga tao. Isang pangalan agad nilang naisip, si Lola Siling. Dahil sa matagal nilang pagdududa ng mga taga-baryo sa kanya, nagpasya silang puntahan ang kanyang kubo. Dumating sila na may dalang sulo at matitigas na tingin. Isa sa kanila ang kumatok ng malakas. Lumabas si Lola Siling, nakasuot ng lumang duster, tila bagong gising. "Anong kailangan niyo sa ganitong oras?" tanong niya. May halong inis na boses. "Alam naming ikaw ang aswang. Ikaw ang dumalaw kay Aling Rosa," sigaw ng isa. Napailing sa Lola Siling. "Kung ako ang hinahanap niyo, narito lang ako sa bahay ko buong gabi," sagot niyang kalmado. "Pero kung gusto niyo talagang hanapin ang aswang, tumingin kayo sa likod niyo." Nanlaki ang mata ng mga taga-baryo. Sa likod nila, sa ibabaw na isang puno, isang itim na nilalang ang nakadapo. May mahahaba itong kamay, matutulis na kuko, at pulang matang nagliliwanag sa dilim. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumabas ang matatalim nitong ngipin sa isang nakakatakot na ngiti. Tik, 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 tik. Ang tunog ay nagmula rito. Ang tunay na aswang ay naroon sa kanila buong oras. Nakamasid, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Sa isang iglap bumagsak ito sa puno, mabilis na lumalaw sa kadiliman at tuluyan ng nawala. Napatingin ang lahat kay Lola Siling, ngunit hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya at pumasok sa kanyang bahay. Iniwan ng mga taga-baryo na nanginginig sa takot. Simula noon, wala nang muling nagduda kay Lola Siling. At tuwing sasapit ang gabi, mas maingat na silang lahat, sapagkat alam nilang may nilalang na patuloy na gumagala sa kanilang baryo at nag-aabang ng susunod na biktima.